Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Majid Danseri at sa malalakas Pamaldo sa scatter. Shoutout po sa iyo Idol Jason Mark Tabunyag. Shoutout po sa iyo Boss Reggie Garcia. Shoutout din po sa iyo Lods Boss Idol IMAX. Shoutout po sa iyo Idol EJ James Orlanda. Shoutout po sa iyo ulit Boss Ruben Mantalaba. Shoutout po sa iyo Idol Harold Glenn Diuyan, welcome sa channel. Shoutout po sa iyo Idol James Ivan Bravo C. Macon. Shoutout po sa iyo Boss General Cabs. Shoutout po sa iyo Idol Marjun Alo at sa dalawang baby na si John Hut at si Jmar. Shoutout po sa iyo Idol Harold at sa magulang mo na si Lolita Lopez at si Arnold Lopez ng Orani Bataan. Shoutout po sa iyo Boss Wadan Kamad. Shoutout po ulit sa iyo Idol Joe M. Ortega. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Sa pagpapatuloy. Habang pinapanood ang laban ni Soso at Gium Namgang, sa isip-isip ni Yuseong na dahil ito na ang pangalawang buhay niya, alam na niya kung sino ang mag-champion sa bracket ng mga lalaki. Kapag hindi kasali si Chorang, walang sino man ang may kakayahan na lumaban kay Gium Namgang sa tournament na ito. Ang kanyang tagumpay ay natural lamang sa takbo ng kasaysayan, subalit ang champion sa bracket ng mga babae ay naiiba kaysa sa nakaraang buhay niya. Napagtanto ni Yuseong nakakaiba talaga si Soso, hindi tulad sa nakaraang buhay niya. Nagawa ni Soso na talunin ang lahat ng malalakas na senior disciple nito para maging champion sa bracket ng mga babae. Patuloy din si Soso na lumalakas sa bagong buhay na meron siya. Kahit ngayon ay higit na kilala siya sa kanyang kagandahan sa tournament na ito, gayunpaman, napatunayan niya ang kanyang sarili bilang pinakamakapangyarihang babaeng disipulo din. Subalit habang pinagmamasdan ang kinikilos ng dalawa ay napapaisip siya kung bakit parang hindi sila komportable sa isa't isa, lalo na at ang laban na ito ay isa lamang friendly sparring match. Napagtanto ni Yuseong na kailangan niyang kontrolin ang kanyang sarili, hindi ito ang oras para mawala siya sa sarili sa kakaisip ng mga walang kwentang bagay. Kaya nagdesisyon na siyang umalis na. Napansin naman ito ni Master Honjin, kaya tinanong niya si Yuseong kung bakit aalis na agad ito. Ayon naman kay Yuseong na kailangan na niyang umalis para makapagsanay, sapagkat napagtanto na niya ang susunod na hakbang para sa kanyang dual-wielding technique. Pagkalipas ng ilang buwan, pagkatapos ng Summer Tournament of Might and Valor, ngayon ay taglagas na sa Waryong Valley. Ito rin ang perpektong panahon para sa pagbabasa. Ito rin ang panahon kung saan ang Million Book Athenaeum naging puno ng mga bisita. Bilang karagdagan sa 8th Division, maraming disipulo ang nagtipon-tipon na nanggaling sa iba't ibang division sa Waryong Valley para magbasa. Ngunit ang ilan ay sumali lamang sa karamihan upang makahanap ng kapartner para sa paparating na Dragon Tiger Festival, na siyang pinakamalaking pagdiriwang ng Institute ng taon. Gayunpaman ang 10th floor ay okupado lamang ni Yuseong, Bongde Ala, Demonggi at ang mga namamahala sa library. Habang lumilipas ang panahon, nagiging mas malaki ang Hansa na matuklasan na ni Demonggi ang dual mind technique, subalit hindi na siya nag-aalala pa kung mangyari man iyon. Kahit papaano, naramdaman niyang magiging maayos pa rin ang lahat kahit na magbago pa si Demonggi ngayon, sa kadahilanang magkaibigan na sila ngayon, at saka may isang teknik na din naman siyang natagpuan na maasahan niya ng lubos. Habang nagbabasa ng libro ay hindi inaasahan na tumama ang sandata ni Yuseong sa malaking tiyan ng instructor. Sinabi ng instructor na naiintindihan niya na ang mga sandata na ito ay para sa pagsasanay ng pasaway sa library. Subalit sana naman ay iwasan ito na tamaan ng ibang tao ng mga sandata na ito. Ayon naman kay Yuseong na palagi siyang nag-iingat, subalit ang malaking tiyan ng instructor ang palaging tumatama dito. Sa isip-isip ni Yuseong na ang mga casual na pagbati na ito ay naging pamantayan na sa pagitan nila ng instructor. Ang pasaway ng library, ito ay isa pang titulo na natanggap niya sa nakalipas na 6 na buwan. Tinanong ni Yuseong ang instructor kung bakit siya ang pasaway ng library. Hindi naman daw siya gumagawa ng gulo dito. Ayon sa instructor na ang rason ay hindi ito nagpapakita ng interes sa martial arts ng Junguan at nagbabasa lang ito lagi ng mga foreign manual habang laging nagdudulot ng kaguluhan.
Kaya kung ano sa tingin ni Yuseong ang dapat na itawag sa kanya, sa isip-isip ni Yuseong na alam na naman niya ang tunay na rason bakit siya nabansagan na pasaway ng library, dahil sa isa siya sa 4 na pasaway ng Waryong Valley, at palagi din siya nagsasagawa ng ilang uri ng pagsasanay habang nagbabasa ng libro. Kinamusta ng instructor ang kakaibang pagsasanay ni Yuseong na palagi nitong ginagawa. Nakangiti na sinabi ni Yuseong na maganda ang nagiging resulta nito. Dumating si Bongdeala at Demonggi, at tinatanong ni Bongdeala kung naglaro na naman si Yuseong ngayon. Nadidismaya na nasa isip ni Yuseong na palagi na lang gumagamit si Bongdeala ng mali-maling salita. Ang nakakatawa na lang ay kahit mali-mali ang gamit nito ay naiintindihan na nila ito. Napansin ni Bongdeala ang kamay ni Yuseong at tinanong niya ito kung bakit puro sugat na naman ito. Makikita natin ang mga kamay ni Yuseong na may mga sugat habang hawak nito ang libro. Sinabi ni Yuseong na sabihin na lang nila na nagkaganito ang mga kamay niya dahil sa nagsanay siya ng husto ngayong araw. Naalala ni Yuseong na na-curious din si Bongdeala sa mga sugat niya sa kamay noon. Tinanong ni Bongdeala kung gumawa ba si Yuseong ng ilang mahirap na pagsasanay na gamit ang mga kamay nito. Sinang-ayon na naman ni Yuseong ito at sinabi niya na may ginawa siyang hindi matitiis na pagsasanay ngayong araw. Ayon naman kay Bongdeala na mukhang masaya naman si Yuseong kahit na mahirap ang pagsasanay nito. Nakangiti na sinabi ni Yuseong na may nakita siyang kanais-nais na libro habang patuloy na nagaganap ang tournament. Nilapitan at tinuro ni Bongdeala ang libro na nasa kama at tinanong niya si Yuseong na kung ito ba ang libro na tinutukoy nito. Tinanong niya din kung pwede niya ba ito basahin, na sinang-ayon na naman ni Yuseong. Habang tinitignan ang laman ng libro ay nagtataka na lang si Bongdeala. Tinanong niya si Yuseong kung nagbabasa ba ito ng imaginary na salita ngayon. Nakangiti na sinang-ayon na naman ito ni Yuseong. Habang patuloy na binubuklat ang libro ay nag-enjoy si Bongdeala dito. Nagtataka naman si Yuseong sa reaksyon na pinapakita nito. Nagpasalamat si Bongdeala at sinabi nito na nag-enjoy siya sa pagbabasa. Nagtataka na tinanong ni Yuseong kung ano ang ibig sabihin nito. Ayon sa kanya na ang libro na iyon ay wala naman laman. Nakangiti na sinang-ayon na naman ito ni Bongdeala subalit nag-enjoy pa din siya sa pagbabasa. Napapaisip na lang si Yuseong na kung posible din ba na may kakayahan din ito basahin ang libro na Blanca. Napagtatanto ni Yuseong na lalo niyang hindi maintindihan si Bongdeala habang tumatagal na nakikilala niya ito. Sa kasalukuyan ay tinawag ni Yuseong si Bongdeala at tinanong niya ito kung ano sa tingin nito ang martial arts ng Junguan. Napaisip si Bongdeala sa tanong na ito at sinabi niya na ang konsepto ng Junguan sa panimula ay may depekto. Nakangiti ang instructor habang sinasabi na interesting ang sagot ni Bongdeala. Tinanong niya din kung bakit nasabi iyon ni Bongdeala. Ayon naman kay Bongdeala na ang bansang Junguan ay kombinasyon ng dalawang karakter, at ito ay ang Jong at Won. Ang meaning ng Jong ay gitna at ang Won naman ay pinanggalingan, kaya ito ay nangangahulugan ng sentro ng mundo. Tinanong ng instructor na kung sa tingin ba ni Bongdeala na ang salita mismo ay may depekto. Ayon naman kay Demonggi na kung ano naman ang mali patungkol doon. Ayon naman kay Bongdeala na walang tunay na sentro sa mundo. Sa mga katulad nila na taga-bansang Namman ay para sa kanila ang sentro ng mundo ay ang lugar nila at ang Junguan naman ay timog. Tinanong ni Yuseong na kung ang ibig sabihin ba na ang bansang Namman ang sentro ng mundo. Ayon kay Bongdeala na ang salitang Namman ay malalim na depekto din. Ang salitang Nam ay ibig sabihin ay timog, at ang Man naman ay mga barbaro. Tinanong ni Bongdeala kung sino ang nagdesisyon na tawagin sila ng mga ganoon. Natahimik ang tatlo sa tanong ni Bongdeala. Nakangiti na sinabi ni Bongdeala na silang mga taga-Junguan ang nagbigay sa kanila ng tawag na iyon. Pinagpapawisan at wala na lang masabi ang tatlo. Ayon kay Bongdeala na hindi dapat ito tawagin na martial arts ng Junguan. Dapat ang tawag dito ay martial arts ng lupain na ito. Sumang-ayon na lang si Yuseong at tinanong niya ulit kung ano ang masasabi ni Bongdeala sa martial arts ng lupain na ito. Nakangiti na sinabi ni Bongdeala na ang martial arts ng lupain na ito ay isang malaking kalokohan. Natahimik na lang si Yuseong at Demonggi sa sinabi ni Bongdeala. Samantalang ang instructor ay napapangiti ito.
Sa isip-isip ni Yuseong na nakakagulat ang mga salitang iyon, ito ay mas nakakahimok kaysa sa pakikipag-usap niya kay Master Honjin. Umugang sa kanya ang payo ni Master Honjin dahil sang-ayon siya sa mga ideolohiya nito. Ngunit ang mga paliwanag ni Bong Deola ay nagbibigay sa kanya ng isang buong bagong pananaw. Sinabi ni Bong Deola na kulang sa pagpapakumbaba ang mga tao sa lupaing ito. Ang mga opinyon ng mga tao sa lupain na ito ay hindi kinakailangang laging tama. Ang kanilang mga turo at paraan ng pamumuhay ay hindi rin para sa lahat. Sinang-ayon na naman ito ng instructor at sinabi nito na may punto ang sinasabi ni Bong Deola. Sa malawak na mundo ng kaalaman, ang kanilang karunungan ay isang maliit na bahagi lamang. Madalas nilang nakakalimutan yon. Pahabol pa ni Bong Deola na hindi niya naman kasalanan kung bakit nasasaktan sila. Napatahimik na lang ang tatlo sa mga sinabi ni Bong Deola. Habang tinitignan ni Yuseong si Bong Deola ay pakiramdam niya na malungkot ito. Kahit pa nakikita niya na nakangiti ito ng maganda. Kaya tinanong ni Yuseong ito kung bakit ito palaging ngumingiti. Ayon naman kay Bong Deola na may isang matalinong tao na nagsabi na ang pinakawalang kwentang araw sa buhay ng isang tao ay ang mga araw na walang ngiti. Tinanong ni Yuseong kung sino naman ang nagsabi noon. Nakangiti na tumingin si Bong Deola sa malayo, at sinabi nito na ang nagsabi noon ay ang mga taong patay na. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong at ang instructor. Pahabol pa ni Bong Deola na sabi nila na umiiyak daw ang mga mangmang at ang karaniwang tao naman ay nagtitiis, habang nakangiti naman ang mga tunay na master. Kaya tinuturi niyang isa siyang grandmaster sapagkat palagi siyang nakangiti. Sinabi ni Yuseong na magpatuloy lang si Bong Deola sa pagngiti nito. Sa lugar nila ay may kasabihan din sila na ang pagtawa ay nagbibigay sa isang tao ng magandang kapalaran. Masaya na tinanong ni Bong Deola na kung totoo ba ang sinasabi ni Yuseong. Ayon naman sa ating bida na totoo ito kaya dapat ay palagi ito magtitiwala sa sinasabi ng kaibigan niya. Napapatingin na lang si Yuseong kay Bong Deola. Sa isip-isip nito na may kwento din sa pagkatao ni Bong Deola. Sigurado siya na may rason ito kung bakit ito pumasok sa Waryong Valley. Gayunpaman ay hindi niya pa din maintindihan kung paano nito nagawang makapasok sa Waryong Valley sa pagkakaroon ng mahinang stats. Kumikinang-kinang ang mga mata ni Bong Deola habang sinasabi na sa tingin niya na ito na ang tamang oras. Pinagpapawisan na tinanong ni Yuseong ito kung ano ang ibig nito sabihin. Nakakatakot na hinawakan ni Bong Deola si Yuseong. Habang sinasabi na ang binitawang salita ng isang lalaki ay katumbas ng pagkakaputol ng bayag nito, bumalik ang alaala ng nag-usap si Yuseong at Bong Deola habang papabalik sa Waryong Valley kung saan ay nangako si Yuseong na may ipapakilalang babae ito sa kanya. Halos lumabas na lang ang kaluluwa ni Yuseong habang naalala niya ang pinanggako niya noon. Nakangiti na sinabi ni Bong Deola na ito na ang oras para may ipakilalang babae sa kanya si Yuseong. Pinagpapawisan na lang si Yuseong habang napapatanong kung ngayon na ba talaga dapat. Ngayong araw ang umpisa ng Dragon Tiger Festival. Ang MRM ay pangunahing kilala bilang mundo ng martial arts. Ngunit bago iyon, ito ay isang lipunan din. Sa bagay na iyon, ang pagdiriwang na ito ay nagsisilbing isang promising platform para sa pagkakaibigan at koneksyon sa MRM. Ito ay karaniwan para sa mga noble houses at mga sekta na magkaroon ng arranged marriage sa loob ng 7 araw ng pagdiriwang. Sa pagkakaalala ni Yuseong, maraming tao ang sumubok na maghanap ng kasal para sa mga kadahilanang pampulitika din. Subalit sigurado siya na si Bong Deola ay tunay na naghahanap ng tunay na pag-ibig. Sinabi ni Bong Deola na hanapan na agad siya ng babae ngayon kapag hindi siya hinanapan ay wala itong bayag. Pinagpapawisan na lang si Yuseong at sinabihan ito na hahanapan na niya ito ngayong araw. Sa isip-isip niya na 4 na beses na siyang naka-attend sa Dragon Tiger Festival sa dati niyang buhay noong panahon na disipulo siya ng Sangho Valley. Kaya niyaya na ni Yuseong si Bong Deola para maghanap ng babae para dito. Habang naglalakad ay sa isip-isip ni Yuseong na base sa karanasan niya na ang pinakasikat na lugar para makahanap ng partner sa panahon ng festival ay ang Sangho Valley Central Pavilion. Karamihan sa mga karanasan niya ay nangyari sa Sangho Valley kaya alam niya ang mga ito. Mayabang na sinabi ni Yuseong kay Bong Deola na siya na ang bahala sa lahat. Napapatahimik na lang si Bong Deola.
Subalit makalipas na ang 2 oras ay wala pa din si Yuseong nahahanap na babae para kay Bong Dae-ala. Napapatingin na lang si Bong Dae-ala kay Yuseong, at sinabi nito na konti na lang ay malapit na si Yuseong maputulan ng bayag. Sa isip-isip ni Yuseong na bakit ganito ang nangyayari, sa dati niyang buhay ay maraming mga babae ang nagkakagusto sa kanya sa araw ng festival. Hindi niya alam kung bakit hindi na siya sikat sa mga babae ngayon samantalang mas malakas na siya ngayon kaysa sa dati niyang buhay. Biglang may tumawag kay Yuseong kaya masaya siyang napalingon habang umaasa na sa wakas ay may babae nang lumapit sa kanya. Subalit nadismaya na lang siya nang mapansin na lalaki ang lumapit sa kanya. Sinabi ng lalaki na sa wakas ay natagpuan na niya si Yuseong. Kanina niya pa daw hinahanap si Yuseong simula nang pumasok ito sa Sangho Valley. Tinanong niya din kung naaalala pa siya ni Yuseong. Sinabi nito na siya si Chongen-mei ang dating miyembro ng tagapagtanggol ni Soso at ngayon ay leader na ng The 100 Prodigy Guardians. Ang rason kung bakit niya hinahanap si Yuseong ay sa kadahilanan na malapit ito kay Soso. Naalala na ni Yuseong kung sino ito, kaya tinanong niya kung bakit siya hinahanap nito. Hinawakan ni Chongen-mei si Yuseong habang sinasabi nito na nakakahiyaman para sa kanya na sabihin ito subalit wala na siyang ibang maisip na makakatulong sa kanila. Umiiyak ito na nagmamakaawa na iligtas ni Yuseong si Soso. Pinagpapawisan na lang si Yuseong habang nagtataka kung bakit umiiyak ito at kung ano ang nangyari kay Soso. Sa kabilang banda, kahit si Yuseong lang ang taong nakabalik sa nakaraan, ang maliit na pagbabago na iyon ay sapat na upang lubos na mabago ang takbo ng kasaysayan. Walang sino man na kahit si Yuseong ang nagawang mahulaan ang mangyayaring marriage proposal ni Jium Namgang kay Soso. Habang ang House of Sakhian, ang orihinal na pamilya na naka-engaged na kay Soso, ay natarante sa balitang ito, subalit wala silang nagawa kundi tanggapin ito bilang ang pinakamakapangyarihan sa 5 noble houses na Namgang family ang direktang sangkot dito. Samantalang ang reaksyon ni Tae Gongchon na ama ni Soso sa balita na ito, well, obvious naman na mas natuwa ito dahil nabigo ang kanyang plano noon na magpakasal si Soso sa sekta ng Mount Hua. Kaya mabilis niyang tinanggap ang pagkakataong mapapangasawa ang kanyang anak sa mas makapangyarihang pamilya. Ngunit lubos na tutol si Soso sa desisyong ito, hindi siya pumayag na mag-usap sila ng kanyang ama patungkol dito kaya inutusan niya ang kanyang mga tagapagtanggol na bantayan ang pinto ng dormitoryo nila at huwag papasukin ang sino man. Tinanong ni Tae Gongchon kung sino ang mga ito at kung anong lakas ng loob nila na makialam sa usapin ng pamilya. Sinabi ni Chongen-mei na sila ang personal na bodyguards ni Soso at sila ang sikat na prodigious flower guardians. Kahit si Tae Gongchon ay hindi makakapasok sa gusali kapag walang pahintulot kay Soso. Nagagalit naman si Tae Gongchon at unti-unti nang nagpapalabas ng aura hanggang sa nagpalabas na ito ng malakas na aura at binabalaan ang mga bantay na huwag makikialam. Sa lakas ng aura ni Tae Gongchon ay napapa-atras na lang ang mga bantay, subalit makikita sa mga mukha nila na hindi pa rin sila natatakot hanggang sa pinalibutan na nila si Tae Gongchon at sinabi ng mga ito na sila ang tagapagtanggol ni Soso ang sikat na prodigious flower ng Murem. Kung gusto nito makita si Soso, ay kailangan niya muna na talunin silang nasa 100 na mandirigma. Pinagpapawisan na lang at hindi makapaniwala si Tae Gongchon sa mga nangyayari. Nagagalit siya sa mapangahas na ginagawa ng mga ito. Gayunpaman ay hindi nagtagumpay si Tae Gongchon na makausap si Soso dahil sa 100 mandirigma na nagbabantay dito. Sa lugar ng tanggapan ng Chancellor ay sinabi ni Gandewo na hindi nila pwedeng balewalain ang ganitong sitwasyon. Ang problema ay mas lumalaki lamang habang tumatagal. Subalit hindi naman sinang-ayonan ito ni Chancellor Bongnam. Para sa kanya na mas lalo lamang lalala ito kapag nakialam na ang institute. Kung hindi sila makikialam dito ay pati ang Namgang family at Chonbong Academy ay hindi din makikialam dito. Kailangan muna nila magtiis hanggang sa huling araw ng Dragon Tiger Festival. Ang mga huling desisyon para sa kasal ay dapat na ayusin sa panahong iyon. Hayaan nila ang mga disipulo na pangasiwaan ang kanilang sariling mga usapin sa loob ng institute. Sumang-ayon na lang si Gandewo dito.
Habang naglalakad palabas ay gumamit si Gandewo ng telepathy at sinabihan si Instructor Chohwei na ang plano nila na gamitin ang buong Namgong family ay napigilan. Tinanong ni Instructor Chohwei kung ano na ang susunod nilang gagawin. Ayon naman kay Gandewo na maghintay na lang sila na mahulog sa bitag nila si Yuseong. Ang kalahati ng plano nila ay nagtagumpay na dahil sa mga aksyon na ginagawa ni Jium Namgong. Tinanong naman ni Instructor Chohwei kung paano kapag nagawa ni Yuseong na manalo kay Jium Namgong sa laban. Napatigil bigla si Gandewo sa sinabi ni Instructor Chohwei at sinabi nito na kahit pa mangyari yon ay sila pera ng makikinabang sa pagbagsak ni Jium Namgong. Ang mga bagay na ito ang nangyari sa loob ng Institute pagkatapos ng Summer Tournament of Mighty and Valor Tournament. Sa kabilang banda ay nakatambay ang tatlo, si Jium Namgong, si Baekru Moyong at si Pyong Wide. Sinabi ni Baekru Moyong na kung nasaan na si Yuseong Dan, ang taong tinutukoy ni Jium Namgong, bakit hindi pa ito nagpapakita? Ayon naman kay Pyong Wide na baka daw natakot na si Yuseong at tumakas na lang palayo. Alam niya ito sapagkat nakita na niya itong tumatakbo sa mga araw na pinapakawalan niya noon nang naglaban sila sa bundok ng Jade. Sinabi naman ni Jium Namgong na sigurado siyang darating si Yuseong. Naalala niya noon ang mga katagang sinabi ni Soso sa kanya. Ayon kay Soso na huwag siyang pinagloloko nito, matatalo niya ito sa friendly sparring match para tanggihan ang proposal nito. Ayon naman kay Jium Namgong na hindi siya makakayang matalo ni Soso. Sinabi naman ni Soso na kahit hindi niya ito matalo ay sigurado siyang magagawa ni Yuseong na talunin ito. Sinabi naman ni Jium Namgong na kung paano nagagawang masabi ito ni Soso kahit pa nasaksihan na nito kung gaano kalakas ang kanyang swordsmanship. Kompensado naman na sinabi ni Soso na palaging nagagawa ni Yuseong na malagpasan ang expectations niya dito kaya naniniwala siyang mananalo si Yuseong. Ayon naman kay Jium Namgong na kung ganoon ay yayain siya ni Soso na magkaroon na ng friendly sparring match dahil iyon din ang gusto niya. Sa kasalukuyan ay sinabi ni Jium Namgong na ito na ang tamang oras, kaya kailangan na nilang gumalaw. Ang araw na ito ang pinakamalaking celebration ng Institute kada taon, ang taon ng Dragon Tiger Festival ay nag-umpisa na. Makikita natin ang mga disipulo na nagsasaya at ang iba ay nagkakaroon ng kanya-kanyang tunggalian. Habang naglalakad ang tatlo sa mataong lugar papunta sa kinaroroonan ni Soso ay sinabi ni Yuseong na kung bumisita ba si Jium Namgong sa dormitoryo nila Soso. At ang Prodigy's Flower Guardian na pinamumunuan nito ay hindi nagawang pigilan ito. Sinang-ayon na naman ito ni Chong and Mei at sinabi nito na nagawang talunin sila ni Jium Namgong. Tinanong ni Yuseong kung paano nagawang talunin ni Jium Namgong sila na mag-isa habang sila ay aabot sa 100 mandirigma. Ayon naman kay Chong and Mei na hindi nag-iisa noon si Jium Namgong sapagkat kasama nito si Baekru Moyong at Pyong Wide. Kaya tatlo sila na tumalo sa kanila. Sa isip-isip ni Yuseong na nagawang dumikit ni Pyong Wide sa dalawang iyon, si Pyong Wide, na kilala bilang Ghost Archer ng Henam, si Baekru Moyong, ang future leader ng Heavenly Asher Dragon House, at si Jium Namgong, ang magiging pinakamalakas na mandirigma ng Jungwan sa hinaharap, at ang magiging leader ng Tridor na Five Monkey, ay nagawang matalo ng tatlong mandirigma na iyon ang lahat ng miyembro ng Prodigy's Flower Guardian, kung saan ang 10 sa mga mandirigma sa grupo na ito ay kasama sa listahan ng mga prodigies sa Institute, at ang 100 na mandirigma na ito ay hindi basta-basta. Hindi rin makapaniwala si Yuseong na ito ang pinakakauna-unahang pagtutulungan ng mga magiging traidor ng legal na Pakseian sa hinaharap sa timeline na ito. Habang tinitignan ng stats niya ay nagagalit si Yuseong at alam niya na matagal na siyang naghahanda para labanan ng mga ito, subalit ang hindi niya lang maintindihan na kung bakit ang mga bastardo na ito ay ginugulo si Soso. Nakarating na sila Yuseong sa dormitoryo nila Soso. Nakita nila si Soso at si Tae Gongchon na nag-uusap. Makikita natin na umiiyak si Soso habang kausap ang ama nito, hanggang sa tuluyan nang umalis si Soso at papasok na sa dormitoryo. Hindi naman nakatiis si Yuseong at tinawag niya ng malakas si Soso. Gayunpaman ay si Tae Gongchon lang ang nakarinig dito at tinignan sila Yuseong. Ayon kay Tae Gongchon na matagal-tagal na din simula nung nagkita sila ni Yuseong.
kaya kinakamusta niya ito. Naiinis naman si Yuseong sapagkat si Tae Gongchon pa ang nakaharang sa dinaraanan nila. Seryoso naman na napatingin si Tae Gongchon kala Yuseong, at tinanong nito kung ano naman ang ginagawa nila sa lugar na ito sa panahon ng pinakamalaking pagdiriwang ng taon. Napagtanto ni Yuseong na iba ang mga pananalita ni Tae Gongchon ngayon kaysa noong nakausap niya ito pagkatapos ng Dragon Phoenix exam. Sinabi ni Yuseong na nandito siya para tignan ang kalagayan ng kapwa niyang disipulo na si Soso. Nagtataka naman si Tae Gongchon kung bakit pa kailangan nito tignan si Soso. Ayon kay Tae Gongchon na hindi maganda na makialam si Yuseong sa problema ng isang pamilya kaya bumalik na ito at mag-enjoy na lang sa nangyayaring festival. Ayon naman kay Yuseong na nagawa ni Soso na maging pinakamalakas na babaeng disipulo sa institute at patuloy din itong ginagawa ang lahat para lalo pang lumakas. Sapagkat ang gusto niya na kilalanin siya ng kanyang ama bilang isang mandirigma at hindi isang babae lamang, at ang taong tulad ni Soso ay may karapatan na magdesisyon patungkol sa sarili niyang pagpapakasal. Natahimik saglit si Tae Gongchon sa mga sinabi ni Yuseong, hanggang sa sinabi nito na tulad ng sinabi noon ni Yuseong sa kanya, ay ganito rin ang mga binitawan niyang salita noong makausap niya ito sa Dragon Phoenix exam noong nakaraan taon. Tulad ng sinabi ni Yuseong sa kanya noon na kailangan niya kumilos bilang isang nararapat na ama, aminado siyang tama ang sinabi ni Yuseong noon na kailangan muna niyang maging mabuting ama, bago siya maging mabuting master, kung saan para sa kapakanan ni Soso, ay pipigilan niya ito na lumapit pa sa kanyang anak para hindi na ulit nito magawang magreklamo patungkol sa kasal ni Soso, kaya nagpalabas na ng malakas na oras si Tae Gongchon, at naghanda na din si Yuseong para lumaban. Sa isip-isip ni Yuseong na mas lalo pang lumakas si Tae Gongchon ngayon, biglang sumulpot agad si Tae Gongchon sa harap ni Yuseong at maglulunsad ito ng atake na kinabahala naman ni Yuseong, at direktang tinamaan si Yuseong na kinatalsik nito dahil sa malakas na pag-atake na binitiwan ni Tae Gongchon. At sa sobrang lakas nito ay may malakas na aura na sumabog, na nagpapahirap kay Yuseong para huminga at ang pakiramdam nito ay namimilipit sa sakit ang puso niya. Napagtanto niya din na ginagamit talaga ni Tae Gongchon ang tunay nitong lakas para kalabanin siya. Subalit biglang dumating si Master Honjin at sinalo niya si Yuseong para hindi na tuluyan pang tumalsik ng malayo. Nagulat naman si Tae Gongchon sa pagdating ni Master Honjin. Tuluyan ng inalalayan ni Master Honjin si Yuseong para makalapag ng maayos. Sinabi ni Master Honjin na hindi pwedeng pumunta si Tae Gongchon sa institute nila para lamang atakihin ang disipulo nila, kahit pa na dati itong master ni Yuseong. At agara naman na nagbigay ng pagbati si Master Honjin dito bilang isang miyembro ng Mount Wasek, at tinanong niya kung kamusta na si Tae Gongchon. Matagal-tagal na din simula nang nagkita sila. Hindi makapaniwala si Tae Gongchon nang makita si Master Honjin, kaya agaran din ito nagbigay ng pagbati bilang branch ng Mount Wasek, at sinabi nito na narinig niya nga na sumali si Master Honjin sa higher institute. Subalit seryoso na sinabi ni Tae Gongchon na ang bagay na ito ay lampas sa jurisdiksyon ni Master Honjin bilang isang instructor, at hindi dapat ito nakikialam sa nagaganap na marriage alliance sa panahon ng Dragon Tiger Festival. Ang Marriage Alliance, ito ay ang alyansang nabuo sa pamamagitan ng pag-aasawa sa pagitan ng noble houses sa panahon ng Dragon Tiger Festival, habang ang Marriage Alliance ay karaniwan na sa panahon ng festival, na direktang sumasalungat sa kanyang pahayag tungkol sa pagsasagawa niya ng kasal na ito para kay Soso. Subalit pinigilan siya ni Master Honjin at sinabi nito na huminahon lang si Yuseong, hayaan silang mga matatanda na ang mag-usap sa patungkol dito, sapagkat may isang bagay pa si Yuseong na dapat na unahin. Kaya inutusan na ni Master Honjin si Yuseong na pumunta na kay Soso bago pa mahuli ang lahat. Pag pinaghintay niya pa si Soso, wala na itong karapatan na ituring ang sarili niya bilang isang tunay na lalaki. Natahimik na lang si Yuseong sa mga sinabi ni Master Honjin, at tuluyan na silang tumakbo para makapunta kay Soso.
Habang nakatingin kay Tae Gongchon ay sinabi ni Master Honjin na ang marriage alliance ay magdadala lamang ng paghihirap at tunggalian, at siguro siya na natanggap na nito ang kasulatan na bawal makialam ang mga tagalabas. Nagagalit naman na sinabi ni Tae Gongchon na paano siyang tinuturing na tagalabas kung siya ang ama ng babae na involved sa kasal. Anuman ang awtoridad ni Master Honjin sa institusyong ito, hindi dapat nito panghimasukan ang kanyang tungkulin bilang isang ama. Habang nagpapalabas ng aura ng apoy ay sinabi ni Master Honjin na ito ang lugar ng pagtitipon ng pinaka-promising na talento sa Junguan. Sino pa kung hindi siya lang, bilang executive instructor, ang may karapatan na makialam sa nangyayari sa loob ng kanilang institute. Kaya pag-usapan na lang nila ito sa paraan ng mga mandirigma. Nagulat si Tae Gongchon nang malaman na isa ng executive instructor si Master Honjin sa institute. Ang tungkuling iyon ay may parehong awtoridad gaya ng tagapangasiwa sa ilalim ng chancellor. Kaya napagtanto niya na ang Heavenly Oracle mismo ang nagpadala kay Master Honjin para pigilan siya. Gayunpaman kahit totoo pa ito ay hindi parent siya dapat sumuko. Kaya nagpalabas na din ng malakas na aura na nagyayelo si Tae Gongchon habang sinasabi nito na hindi niya maintindihan kung bakit pinipigilan ng institute na matuloy ang marriage alliance nila ng Namgong family, subalit hindi siya aatras ng ganon kadali. Samantalang makikita natin si Jium Namgong na nakaupo at naghihintay hanggang sa marinig niya ang mga yapak nila Yuseong, at napagtanto nito na sa wakas ay dumating na si Yuseong.